Hello guys, magandang hapon, good afternoon sa inyo lahat. Kumusta ka dyan? So, narito ako ngayon sa aming Calamansi Farm. Ayan. So ngayon ay araw ng Sabado, summer, napakainit. So kaya ang mga lupa dito ay tuyong-tuyo. Pero dito po sa area namin na to ay pinapadiligan ko po kahit papano para makatikim man lang ng lamig o tubig itong mga tanim natin. So kita nyo naman, oh. Yan, oh, bitak na bitak yung lupa. Itong kanal na to pag tag-ulan talagang puno rin to ng tubig. So ito nga pala ang aming Calamansi Farm na sa isang area, nagdalawang taon na to nung March. Kung ako nagkakamali, 2 taon. So markot siya, alaga din sa abono pag nagpapabunga. So dahil nga hindi katabaan yung aming lupa dito, puti, hindi siya maitim yung lupa, hindi katabaan. So kaya nag-aabono kami kapag nagpapabunga. So far may mga ilan din naman na bunga, ayun, oh. So kailangan lang ng alaga. So ang kagandahan naman ka-farmers dito sa pagkakalamansi na iba-iba yung area. So kaya may area kasi kami na hirap din talaga sa tubig. So yung mga dahon tsaka bunga ay talagang nanilaw, parang ganito. Ito. So naninilaw siya. Yan. Then yung bunga naninilaw din, parang ganyan. Yan, oh. So so kung titignan mo ay hinog na or yun nga, hinog. Pero yun pala sa loob niyan ay hilaw pa. So dahil nga nakaunti lang yung na-absorb or nakukuha nilang tubig sa lupa, kaya umaga silang naninilaw. So bale, malungkot tingnan kapag nakakita ko ng ganong bunga. Ito parang ganito rin, oh. Yan, ganyan. Yan. Siyempre malungkot tingnan pag nakakita ko ng ganon. Kasi nga siyempre ang hirap magpabunga, magastos, pag-maintain, tapos makikita mo lang naninilaw. So siyempre ang may katas din. May katas din yun. Nag-try akong hatiin yung gitna. Yun nga lang, siyempre yung sa physical appearance niya, kumbaga yung sa labas, talagang kung titingnan mo ay walang laman. So kaya medyo mas mababa yung presyo. Sa ngayon yung presyo ng magandang klase ng kalamansi, mga ganyan na green, yan, ganyan mga green, ay nag-100 ang kilo. So pick up po yun, pipitasin namin, pipick upin na lang sa bahay. So 100 ang kilo. Pero yung mga dilaw, sabi ko pitasin na lang para at least mapakinabangan kaysa sa malaglag lang, masira. So pinresyohan namin ng mga 70. So, at least kahit paano pambawi man lang sa suhol or sa mga nagtatrabaho. So bawi na lang sa mga pagdating ng tag-ulan. Talagang hirap po. Maswerte nga to, nakakatikim ng tubig. So may isang area pa kami dun sa kabila sa bukid, hindi ko pa nabibisita dahil sa busy ang schedule. So sa tao na lang natin inaasa, tauhan. So sa mga nagbabalak magkalamansi or sa may mga kalamansian, talagang bawi na lang tayo sa susunod. So talagang hirap din sa patubig, hindi sapat, ganun talaga. So kahit pa paano, blessing din kahit pa paano ito. So sa ngayon ay nakaka 1,000 kilos, 1,000 plus na yung kilos na na-harvest namin. Mga natitira pa rin paunti-unti. So sana kayanin pa. So sana umulan kahit pa paano. Mga naitim din, pero malakas din yung hangin.
Actually umambon. So sana umulan ng malakas, yung hindi rin babaha. Kaya malakas yung hangin, sobrang init din. Kaya saglit lang din, tuyo rin kaagad. So yun, talagang yun lang ang kalaban pagdating ng summer. Maswerte na rin kahit pa paano may na-harvest din kami. So yan. Doon sa likod ng bahay pala namin, sa pinalagyan namin ng balon, ala hindi rin sapat. Talagang kung titingnan mo parang kala mo hindi diniligan eh. Tuyo rin yung lupa. Dahil na nauubusan din ng laman yung laman ng balon. So, naghihintay pa sila na bumalik yung tubig bago sila makakadilig ulit. Ay, ito mapapansin yung mga dulo ng nyug. Sadyang pinatanggal talaga natin yan para hindi ganong sumilong sa kalamansi. Kasi pag nasisilungan yung kalamansi, tatangkad lang yan ng tatangkad. Hindi siya palapad. So kaya di naman natin nilahat. Nag-iwan din sa mga bandang gilid. So dahil priority natin sa area na to yung kalamansi. Yung tinututukan natin. So para maganda yung ano dito. Green din. Hindi tulad dun sa likod ng bahay. Talagang may naninilaw. So ito yung area na to, ito yung pinaararo ko dati. Para lumambot-lambot yung lupa. Dahil dating binitawan din ito ng mga kalabaw baka. Talagang siksik din yung lupa. Hindi talaga maiiwasan ito. May isang puno na halos mamamatay. So possible yan due to fungus. Ayun, hindi na maintain. So maswerte na itong mabuhay. Sayang yung bunga. Ito naman yung munting kubo-kubo. So meron tayong pinatira dyan. Kaya lang sa ngayon wala. Sideline daw sa labas. So, ayan. Ito yung mga nasisilungan pagdating ng hapon. So, ayan. So pagdating naman ngayon ng tag-ulan, hopefully maka-recover na rin ito. Talagang dadagsay na naman to ng bunga at saka bulaklak. So mumura na naman yung mga kalamansi dahil lalabas yung mga maraming supplies galing sa ibang may-ari ng kalamansian. Pero ganoon pa man, okay na yun. Biyaya na yun. Ayan, kagandahan. So hindi na tayo magpapaabono. Yung abono natin pang condition na lang yun para makabawi yung ating kalamansi. Yan. So alam mo na guys ang aking update sa araw na to. Dahil medyo matagal-tagal din ako hindi nakabisita sa farm. So far okay naman. So ilan mo na guys. Bye bye.